Takot ka ba sa dilim? Maghanda ka na. Isang bagong kwento ng kilabot at misteryo. Ihanda ang iyong pandinig at imahinasyon. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa dilim. Sa Barrio Marilog, isang tahimik na lugar sa bayan ng San Sebastian, sunod-sunod ang mga gabing binabalot ng hilakbot. Walang sino mang may alam kung anong uri ng halimaw ang nananalasa. Ngunit isang bagay ang sigurado, puro kalalakihan ang pinapaslang. Ang mga bangkay ay matatagpuan sa madilim na eskinita, sa masukal na bahagi ng kagubatan, o minsan sa mismong sa kanilang sariling mga tahanan. Wasak ang kanilang tiyan, nagkalat ang bituka, at hindi na halos makilala ang kanilang mga mukha. Ang takot ay unti-unting lumukob sa buong baryo. May mga nagsasabing isang halimaw mula sa kagubatan ang bumabangon sa gabi upang maghiganti. May bulong-bulungan ding isang aswang ang gumagala, naghahanap ng susunod nitong biktima. Ngunit walang nakatitiyak at tanging ang mga peraso ng napunit na laman at bakas ng dugo ang nagsasalita ng katotohanan. Hindi rin matukoy ng mga tao kung sino o ano at saan nagmula ang nilalang na nananalasa sa kanilang lugar. Dahil sa takot, maaga pa lang ay kanya-kanya ng sarado ang mga kabayan. Sa takot na baka sila naman ang susunod na biktima ng hindi matukoy na salarin. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong baryo ay nilulunod ng katahimikan, isang babae ang naglalakad pa uwi sa masukal na daan. Manipis ang kanyang suot na isang puting bestida na hapit sa kanyang katawan, na tila hindi alintana ang malamig na simoy ng hangin. Ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad kasabay ng dampi ng hangin, at ang kanyang mga mata ay waring may bahid na lungkot at galit na pilipigil. Pasuray-suray ang kanyang hakbang, tila isang dalagang inabutan ng gabi sa labas. Si Linda, ang babaeng nagmula sa lahi ng mga gabunan, ulilang lubos matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Naiiwan naman ang kanyang ate Isabel sa punan ng kanyang mga magulang na siyang nagpalaki sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay walang awa itong hinalay at pinaslang. Ayon sa investigasyon, 4 na pulis ang sangkot sa krimen, subalit dahil sa may kapit ang mga ito, ay narilib lamang sila sa trabaho. Simula noon ay wala siyang ibang hangad kundi ang hustisya para sa kanyang kapatid. Nahihilo ang kanyang ulo dahil sa alak na tinungga kanina sa tindahan na kanyang nadaanan. Nang makasalubong niya ang 4 na unipormadong lalaki, agad siyang napahinto. Nakangisi ang mga ito. Mabibigat ang hakbang na animoy may bahid ng pagnanasa ang mga tingin. 4 na pulis na pawang nakadistino sa naturang lugar. Miss, anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Tanong ng isa sa kanila. Si Rowel, habang unti-unting lumalapit. Baka naman gusto mong ihatid ka namin. Sabat ni Miko, may kasamang maruming ngisi. Napatingin ang babae sa kanila. Dahan-dahang tumingala. Saka lumingon sa madilim na kakahuyan sa kanyang kaliwa. May ilang segundong katahimikan bago siya muling humarap sa mga pulis. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang malademonyong ningning sa kanyang mga mata. Kilalanin niyo ba ako? Bulong niya. Malambing ngunit may bahid na panlalamig. Nagkatinginan ng 4 na pulis, tila nagtataka. Ano raw? Tanong ni June bahagyang napapaatras. Ngunit bago pa sila makasagot, isang nakaririm-marim na tunog ang pumuno sa hangin. Crack! Nagbalikwas ang mga katawan ng mga pulis nang makita nilang bumaluktot ang mga buto ng babae na tila may sariling buhay. Naputol ang mga daliri nito at tumubo ang mamahabang itim na kuko. Ang balat sa kanyang likod ay napunit at mula ron ay lumabas ang mahabang pakpak na animoy balat ng paniki. Bumuka ang kanyang bibig ng higit pa sa natural. Nalaglag ang mga ngipin at napalitan ng matatalas at mahabang pangil. Halimaw, sigaw ni Miko. Kilala ko kayo, bulong ng halimaw. Ngunit hindi na yun boses ng isang babae. Isa na iyong malademonyong tinig na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Sa isang iglab, sumugod ito kay Rowel at sinunggaban siya sa leeg. Isang malakas na pagkabali ng leeg ang narinig ng mga kasama nito.
Bali ang leeg ng pulis at sa isang mabilis na galaw, hinablot nito ang kanyang katawan, pinunit ang kanyang dibdib at inilabas ang kanyang puso. Naglawa ang dugo sa sahig habang hinuhugot ng nilalang ang mainit-init pang lamang loob nito at mariing kinagat. Sa labis na hilakbot at takot ay hindi na nagawang iumang ng 3 pulis ang kanilang baril. Nagsimula na magtakbuhan sina Alex, June at Miko. Ngunit mabilis ang halimaw. Sumunod itong hinablot si Alex, ibinalibag sa lupa at pinunit ang tiyan nito gamit ang matatalas na kuko. Nagkalat sa lupa ang lamang loob nito. Ang kanyang bituka ay hinatak palabas at ipinulupot sa kanyang leeg na tila lubid. Nanginginig na nagtatago sa isang madilim na eskinita sina June at Miko. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang sinisikap na barilin ng halimaw. Ngunit parang wala itong nararamdaman. Sa halip isang nakakalokong halakhak ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mula sa likuran, isang kamay ang humablot sa ulo ni June. Isang matalim na kuko ang dahan-dahang lumusot sa kanyang anit, lumago sa kanyang noo at unti-unting hinatak ito pataas. Si Miko na lamang ang natira. Nanginginig ito, halos mawala ng ulirat. Napahandusay siya sa lupa, nangingisay habang tinitingnan ng nilalang na papalapit. Hindi ko kayo pinatay para lang patayin, bulong ng halimaw. Lumuhod sa tabi ni Miko. Ito ay para sa aking kapatid, para kay Isabel, ang aking kapatid na walang awa ninyong hinalay at pinatay. Doon napatingala at natulala si Miko. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang krimeng kinasangkutan nilang 4 sa pagpatay kay Isabel na walang awa nilang hinalay, tinorture at pinahiran. Hindi, ginusto ang nangyari. Napag-utusan lang kaming 4 ni Congressman para patayin si Isabel. Ang nanginginig niyang wika habang nagsusumamo na huwag siyang patayin. Maawa ka, pakiusap. At hindi na ito natapos pa ang sasabihin nang tumalak sa kanyang dibdib ang matutulis na kuko ng halimaw. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong baryo, kasabay ng tunog ng napupunit na laman at pagkalas ng bukoto. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, muling natagpuan ang mga bangkay. Mas malagim, mas karumal-dumal. Ngunit may kakaiba sa mga ito. Lahat sila ay nawala ng puso. At sa dibdib ng bawat isa ay may nakaukit na isang salita. Mga halimaw. At sa madilim na gilid ng baryo, isang babaeng may pulang mata, ang tahimik na naglalakad palayo. Nakangiti, may